ito po, kapag may nagawa po tayo hindi kalungkot sa harap ng Diyos, ito po ang mga hindrances na hindi tayo makaranas sa umagang ito. Kaya lahat po tayo humingi ng kapatawaran, magpakumbaba sa harap ng Diyos. Iniintay po tayo lahat. Kaya Lord, nakita mo po ang puso ng bawat isa sa amin. Pagkalilisin mo po ang aming mga puso. Makarelate, makakuha, maka-receive ng rema na nanggaling sa iyo. Kung saan yun muli ang aming paghawakan sa aming araw-araw, minuto ng buhay. Pagbakahan dito sa lupa. Lord, salamat. At malaya ka sa umagang ito na kumilos sa aming kaligtaan. Salamat, Lord. And we give you back all the honor and praises sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy namin itaas ang prayer box na to. Father God, patuloy namin tinataas ang prayer box na to, lalo-lalo na sa lahat ng mga na nasagot mo na. Kaya sa mga kamay, mga buhay ng aming mga kapatiran na naghulog dito, na patuloy na nagtitiwala, naghihintay ng habag mo, Panginoon. Lahat ng mga needs, pagkat ito po ang hangarin mo, Lord, inihintay mo na idulog namin ito, ang bawat isa sa amin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, we claim that you are Yahweh Rapha, na naghihil sa lahat ng may karamdaman, ganun din ako, Lord. At you are the God, Yahweh Ruhi, na nagpro-provide lahat ang mga needs ng mga anak mo, ang mga anak mo na nangangailangan ng bahay, trabaho, at ganoon din po ang restoration ng mga pagkakaibigan at mga family kaligan. Lord, salamat. And we claim that you are still that Yahweh Sabaoth, Lord, because you are that God who protect us from the spiritual realm dito sa mundong ito. Sa lahat ng mga espiritu maligno na sila ang naghadlang na kami makapunta sa presensya mo. And we claim, Lord, that you are still that God, Yahweh na makapangyarihan sa lahat. And we claim,
magbibigay. Alam mo natin sa masaya ba tayo yung nakikita natin improvement ng ating church? Ang building na to? Oh, hindi nila narinig ah. Amen! Hallelujah! Masaya ba tayo? Amen. Salamat sa mga pusong mapagbigay at patuloy tayo kasi itong ginagawa ko natin ito hindi po pilitan kundi ito po manggaling sa ating puso para lalong lumawak ang gawain ng Diyos dito sa Udine. Amen? Okay, bago tayo magbigay, ipag-pray mo natin. Okay, hallelujah, hallelujah. Father God, maraming salamat po sa umagang ito at binigyan mo muli kami ng pagkakataon na kami po makapagbigay. Ano man po ito, maliit man o malaki, Lord, alam namin, ikaw po ang giver sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Ito lamang po ay maliit na handog kung paano namin i-appreciate ang ginagawa mo sa buhay namin. Lalong-lalo na ang blessed hope na mayroon kami na ang buhay na walang hanggan. Subalit, Lord, gusto mo bang gamitin ang bawat isa sa amin. At ang church na to, kaya patuloy kaming nagbibigay. Kaya Lord, i-bless mo po, maliit man o malaki, sa lahat ng magbigay at hindi ang magbigay, alam mo po ang kanyang pangangailangan, kaya patuloy na dumaloy ang blessing, ang mga needs ng bawat isa sa amin. Kaya Lord, i-bless mo rin po ang salaping aming maliligong, lalo na kami na nag-handle, na ito lamang po ay magamit sa mga pangangailangan ng iyong templo at paglawak ng iyong gawain dito sa Udine. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ngayon naman tawagin na natin si Pastor, ating mahal na Pastor. Salamat sa kanyang buhay at ganoon din po ang kanyang mahal na katuwang. Thank you po, Sister Annie. Maraming pong salamat sa inyong pong patuloy na pagsupport sa gawain po ng Udine. Kaya papuri po sa Diyos sa lahat din po ng kanyang ginagawa. Gusto din po i-appreciate kayo sa nakalipas nating sport test mula sa tagapanguna ng sport test si Brother Boy, ang worship team din, ang media team, ang security, even ang mga sa transportation, ay makikita po natin. Even, hindi ko makalimutan, even yung mga nagluto, si Brother Roland, saka si Ate Alvin. Alam ko medyo mahirap, pero ginawa po natin for the glory of God. At nakita po natin na maraming pa yung po nito. At salamat din po sa buhay po ng bawat isa sa pag-support din po sa gawa ng Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang ating mga sarili. Ito, isa nga po malakas na hallelujah din. Hallelujah! Sabi ko po, isang malakas na hallelujah. Hallelujah! Ito, praise the Lord. Praise the Lord! Isa pa nga. Hallelujah! Praise the Lord! Ito, madam. Maraming praise. Hallelujah, Jesus. Panginoon, patuloy ko po'y pinagkakatiwala yung natitirang sandali na maghapon. Magkaroon po ng bukas ng puso upang tanggapin po ang iyong salita na salita mo, Panginoon. Ito po yung nagbabago po ng buhay po namin. Tunay po na wala po kayo, hindi magagawa kung wala po kayo sa mga buhay po namin. Kaya pinagkakatiwala ko po ito sa iyo na punong-puno ng pasasalamat. In Jesus' name. Amen. Last 2 weeks ago, binahagi ko po sa inyo patungkol sa miracle start with a problem. At meron lang po akong patutuo sa inyo patungkol dito, yung umuwi ako ng Pilipinas, na kung saan merong mag-asawa na anniversary po yun na ako naging speaker. Sabi ko sa kanila, ano ba ipag-prepare ko sa iyo? Eh mag-asawa po na ito, hindi po magkaanak. Sabi ko, nagsalita lang ako na mabuksan yung kanyang sinapupunan. At sabi ko, sa muli kong pagbabalik, meron ka ng anak. So ito po yung picture, alam pa kaya nga, ako ituwan-tuwan, pagdating ko doon, ibinigay sa akin yung bata, Pastor, ito yung answer prayer na pinanalangin mo sa akin.
po sila ng Korea, yung magkasama niya. Kaya pagpasok ko pala, Pastor, inabot sa akin po yung bata for the glory of God. Sino po ano yan? Yung po ay sa pananampalataya po nila, ginamit lang po ako para magsalita ng blessing po sa kanila. Kaya sabi ko, Lord, salamat ang buti po ninyo. Marami po pong ganyan na kung saan ang God ay tumutugon sa ating mga pananalangin. And I pray, yung nangyayari sa iglesia ay sa pamamagitan ng inyong walang sawa at tapat na pananalangin sa iglesia. Ako nakikita ko, yung bawat linggo, ang mga live group ay patuloy sa pananalangin. No? Kaya na-appreciate ko din po kayo doon. Na kung saan, ito po yung susi. At higit sa lahat, yung malinis natin puso. Kasi sabi ng Biblia, mapalad yung may malinis tayong puso. Kasi pag malinis yung puso natin, katatagpuin, madaling masagot yung ating mga prayer dahil malinis yung puso na humihingi. Hindi tayo humihingi na tumatagpog lamang sa kisa yung ating mga prayer. Pero kapag tapat ang puso natin, tapat ang Diyos na kayang sagutin ang lahat ng ating mga panalangin. Meron bang mahirap kay Lord? Wala. Kaya ngayong umaga, ito po yung mensahe natin ngayong umaga. Anak, palipat po. Cleansing the key to experience God. Naniniwala po ba tayo yung paglilinis sa ating spiritual na buhay? Ito yung susi para maranasan natin ang Diyos. Mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita niya ang Diyos. Hello? Kayo po ba nandyan? Kasi kapag malinis ang ating puso, madali tayong makakonect sa presensya ng Diyos kasi ang Diyos ay banal. Kaya minsan, hindi nasasagot yung mga prayer natin dahil may mga sagabal sa buhay. Masasabi natin, parang ang tagal ko nang pinapanalangin ito, pero bakit wala itong kasagutan? Ang tanong, siyasatin natin ang ating mga sarili para sa ganon, makita natin yung ating kakulangan. Ano po? Anak, balikan nga muna natin yung itong kasunod nito, yung ano ba yung goal natin patuloy sa church. Kasi napakaganda, alam natin yung ating layunin. Hindi lang basta na tayo na dito, tatanggap tayo ng salita ng Diyos. Ang napakahalaga po dyan, ang sabi ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Yun po yung panawagan ng Diyos, hindi lamang sa akin, kundi sa bawat isa na nakakilala na tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Hindi lang si pastor, kundi bawat isa na Kristiyano na tinawag ng Diyos. Tinawag mo tayo? O tinulak? Nais po natin yung mga tao, tayo nga, kaya ginagawa natin yung lahat ng pwede natin gawin na makakonect tayo sa labas. Ginagawa natin ng lahat. Pero tayo, kapag natutuon na tayo, makakilala tayo, i-connect natin. Hindi naman pagpunta mo doon, nagbahagi ka na. Yung makita ka lang, makakonect tayo, is malaking bagay na po iyon. Hello? Ayoko naman na kung saan, mula doon sa babaan ng bus, kinakaladkad nyo yung tao na inimbitan nyo, pagdating dito, duguan. Kasi kinaladkad ninyo. Ang mas maganda, sila ay dumating, nagdesisyon sila na kung saan katagpuin nila ang Diyos. Amen? Di ba bahagi kayo? Bawat isa sa atin, bahagi tayo. Pero sana, yung naranasan natin, maranasan din ng iba na mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga kakilala natin dito sa lugar na pinagdalhan sa atin ng Diyos. Marami po dito ito po yung dead, yung wala pa talagang pagkakilala sa Panginoon. Hindi man lang, nandiyan sila, pero hindi nila kilala si Lord. Sila ay wala, hinahanap pa rin natin sila. Eh sino maghahanap sa kanila? Sa daming tao diyan. Kaya nga tayong lahat na nandito, di ba may parabol ang Panginoon, may 1,000 pero hinahanap niya yung isa. Kasi yung 99, hindi nahanapin ni Lord yun, nakasana sa kanya na yun eh. Yung isa na nawawala, yun ang ihahanap ni Lord para muling ibalik sa kanyang kawan. At marami pang nasa labas, wala pa sa kawan ng Diyos. Sino gagamitin doon? Mapapagod din sila. Siyempre mahirap sila ibalik. Kasi malakas pa. Pero pag mahina na, madali na natin silang maibalik. Kasi bakit? Pagod na. Kasi pag nakita nyo ba, bigyan ko ngayon na halimbawa. Yung pastol, meron siyang, ang hitsura ng kanyang
baston ay parang pakalawet. Napansin nyo yan? At kapag yan ay naglalakad, alam niya pag may sakit ang kanyang tupa. Kapag yan ay nadodoon sa kanyang kulungan, yung stop na yon, ilalagay niya sa kulungan at kapag tumatalon ng tupa, ibig sabihin ay maliksi, kayang tumalon. Pero pag hindi makatalon, alam nyo na, may sakit. Anong gagawin ng pastol doon? Lalangisan. At ito'y muling palalakasin. Pero pag nawala, anong gagawin? Nahulog sa bangin. Hahanapin. Kapag nakita, susungkitin ba agad? Hindi. Kasi baka pag sinungkit agad, baka tuluyang mahulog. O 3 araw, sisilipin. O nandiyan pa, malakas pa. At ngayon, 4 araw, mahina na. Dahil 3 araw nang hindi kumakain, mahina na. O ngayon niya susungkitin. Ngayon, gagamitin yung pangkalawit para sungkitin. Di para may balik uli, para palakasin. For the glory of God. Kayo po ba nandyan? Kung kaya maglalagay ako ng tungkod ko, kaya ilalagay ko dito, makatalon kaya kayo? Pagka hindi nakatalon, no, may sakit. Hallelujah, Jesus. So napakalaga po nito. Sana naman hindi tayo infant, alagain. Ilang taon na tayo? 11 years. Alam niyo ba yung 11 years na bata? Kasing edad ng aking anak, 11 years old. Nagpuputbol na yan. May bola na yan, naglalaro na kung saan nakakarating. Yun ang 11 years old. Pero kung 11 years old ka na, ikaw dumedede pa, ay sandali, malaking problema. Bonjing ang tawag doon. Ang laki mo na nakadede ka pa. Wala nang bonjing dito, amen? Pakisabi sa inyo katabi, wala nang alagain dito, amen? Abi parang hindi kayo parang hindi kayo, parang kasi magpaalaga patuloy. Hala, yung immature, ang immature, 11 years na, pero ang hina ng pangunawa. Ang tagal-tagal na, ang dali pang ma-open. Nadodoon na yung offense ay nadyan na yan. Pero kung ikaw ay mature na, hindi ka ma-open. Mahaba ang iyong pangunawa. Na makarinig, halimbawa, may dumating, may matagal mong hindi nakita yung kapatid. Kapag dumating diyan, anong sasabihin niyo? Maganda, welcome. Maganda sana. Welcome, kapatid. Matagal tayo hindi nagpang... paano kung sabi mo, kapatid, nabuhay ka! Utas. Uuwi iyan. Ma-open. Ngayon nga na, dumating ka tapos sasabihin mo, nabuhay ka. Pero wala na dito, pamilya tayo. Kapag dumating, yakapin natin. Kasi kung paanong mahal sila ng Lord, ganun din tayo dapat mahalin ang ating kapwa, lalo-lalo na yung kapwa nating mananampalataya. For the glory of God. Amen? Wala nang immature dito, amen? Patungo tayo sa maturity. Pero nakita ko sa 2 taong ko dito sa Udine, patungo pa lang tayo sa maturity. Wala pa nakakaabot sa fisher of men. Wala pa. Bilang ko pa lang ang nakarating na dito sa fisher of man. Pero ang plano ng inyong pastor, bilang missionary pastor, nais ko makarating kayo na maging disciple maker kayo. Na isang araw na kung ako'y uuwi ako, meron akong kapalitan dito na kung saan tatayo para ipagpatuloy ang gawain ng Diyos sa lugar na ito ng Udine. Hindi tayo na mananatiling nakaupo lamang diyan. Na may favorite kang upuan, walang upo. Akin to. Naka-reserve. No. Ipag-pray niyo po yung natitira pa nating upuan dahil isang araw madaming uupo diyan for the glory of God. Amen? Ito po yung naisip po ng punong pastor po natin, ang punong pastor Larry Manuel. Ito po yung naisip niya. Na kung saan tayong lahat gamitin ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian. Daluyan lamang po tayo ng pagpapala ng Diyos. Pakisabi sa inyo katabi, kapatid, daluyan tayo ng pagpapala ng Diyos. Alam niyo yung daluyan? Alam niyo yung daluyan?
Alulod lamang tayo ng pagpapala. Si Lord ang nagpapadaloy. Ginamit lang tayo. Parang ako, daluyan lang ako. Pero talaga, siya yung gumagawa. Imagine niyo, ayaw mo, ito yung patak ng patak ang tubig, di yan, ikaw yung alulod. Para mapuno yung timba, ikaw yung alulod na dapat sasalud doon sa patak ng ulan, lumalayo ka. Sayang yung tubig. Dapat tama, ikaw yung sasalo ng tubig para maging alulod ka, maraming makakainom for the glory of God. Palakpakan nga po natin si Lord. Ngayong umaga, ang aking panalangin ay maging bukas ang ating puso ngayong umaga. Spiritual ay mabuksan ngayong umaga. Anak, isa pang ang picture. Ito naman yung naranasan ko sa Greece, no nasa Greece ako. Anak, nakita nyo ito? Ito pong 2 linggong mahigit hindi kumulikta ng basura ang Greece. Buong Greece. Hindi nangulikta ng basura. Itong basurang ito, nasa harapan ng simbahan natin. Pag labas mo ng pintuan ganyan, nakatambak yung hanggang doon sa kaduluduluhan. Ako ang nadodoong missionary pastor. Sino nakarating na ng Greece? Sister Annabel, Sister Nora, paglabas nyo, ito yung harapan ng inyong simbahan. Lahok-lahok di yan. Pinag-anuhan ng isda, pati mga kama, pantalon, doon na lahat, lahok-lahok. 3 linggong hindi kinukolekta. Sabi ko, paglabas ko pa lamang, ang baho. Ang baho. Ay, tikrik ang araw. Ang mga turista, nakaganyan lahat. Sa baho. Ano ibig ko iparating? Anong nais kong iparating sa inyo patungkol dito? Imagine nyo sa inyong tahanan, 1 linggo kayong hindi magtapon ng basura. Ang baho. How much more spiritually na mayroon tayong mga basura? Hindi nyo nakikita. Hello? May spiritual na basura, mga kapatid. At kailangan ding sunugin. At kailangan ding itapon. Upang sa ganon, hindi tayo katulad ng nabanggit ko. Naunawaan niyo ako. Parang mahina. Amen. Sabi ko, ayoko mangyari ito. Kaya may paglilinis. Amen? Okay, magbasa po tayo ng verse. Joshua verse 3. Chapter 3 verse 5. Sabi po dito, pagkatapos, sinabi ni Joshua sa mga tao, linisin nyo ang inyong sarili dahil bukas, ipapakita sa inyo ng Panginoon ang mga kamanghamanghang bagay. Linisin ninyo ang inyong mga sarili at may ipakikita ang Diyos na kamanghamanghang bagay. Alam nyo, kapag tayo ay lahat tayo dito, si Joshua yung panahong yun, siya yung pinaka-leader. Pero sinabi niya ito sa kawan ng Diyos, linisin nyo. Yun po ang sinabi. Linisin nyo ang inyong sarili. Kasi bakit? Hindi pa nila nararating ang promise land dito. Mag-uumpisa pa lang. Sa Odini ba? Nakamta na natin? Hindi pa. Nag-uumpisa pa lamang. Pero linisin natin ang ating mga sarili upang mapangyari ang magandang plano ng Diyos sa lugar na ito ng Odine. Hindi lang si pastor. Siyempre bilang akong tagapanguna, pero binababa ko ito sa inyo upang sa ganon, tayo ay binabasa tayo ng labas. Hello? Binabasa tayo ng labas. Mahirap na mapakinggan, Kristiyano ba ito? Anong itinuturo yan ba ang itinuturo ng pastor ninyo? Masakit yun. Hello? Sana ang mapalitan ng maganda, ito'y totoong mga mananampalataya ni Kristo. Nakikita sa pananalita, nakikita sa kanilang mga gawa. May bagong magaganap. Amen? Pero kailangan ng bawat isa ang
Pinakamahirap kasi yung desisyon. Hello? Ang pinakamahirap na part natin bilang mga mananampalataya ay ang pagdidesisyon kung paano tayo susunod ng totoo. Tatahimik kayo. May angel na dumadating. Kasi, si Lord, anumang ating gagawin, mabuti o masama, hayag man o lihim, sa Diyos tayo ay magsusulit. Pero bilang mga mananampalataya, hindi ka itinulak, tinawag ka ng Diyos. Pero mas sa dami-dami ng tao dito sa Udine, ikaw ang natin dito. Halo? Pwede ang ipay na sa dagat. Pwede ang ipay may marami ng anggibot, marami ng 50% ngayon, nasa kung saan-saan sila. Pero ikaw dito ka. Kaya salamat sa Diyos, pinili mo ang marinig ang salita ng Diyos. Ngayon, kung malinis ang sisidlang ito, at tatanggapin natin ng buong-buo ang salitang ito ng Diyos, doon mag-uumpisa yung sinasabing word transformation. Bakit? Anong nangyayari? Pupunta ka na simbahan. Pero yung ka pa rin, ano nangyari? Ibig sabihin, hindi pa ito totoo sa buhay natin. Pero kung ito'y magiging totoo, buhay ang Diyos, gagawa siya ng himala sa buhay ng bawat isa sa atin. Isa nga malakas na palakpak kay Lord. Sa madaling salita, yung kung babasahin natin ang aklat ng Joshua, may time din ang pagtutuli. Tinuli muna yung mga kalalakihan. Kasi ang pinakamahirap sa amin, kalalakihan na napakahirap. Totoo lang. Sa lahat ng church na pinuntahan ko, pinakamarami babae. Kakunti lalaki. Pero kaya dumadami ang church. Sino ka nanganganak? Pero naman bawat isa sa inyo mga anak ng 4, di puno ang church. Pero, kapag ang isang lalaki na totoong sumunod kay Kristo, marami siyang magagawa. Kasi doble ang lakas nating kalalakihan. Yun nga lang, napakahirap nating itulak. Kaya nga mga asawa, itulak nyo ang inyong mga asawa. Huwag sa bintana, kay Lord. Amen? Amen ba kayo? Anak, nasaan na? Yan. Ito po yung, pag binasa po natin yung aklat ng Joshua, ito na yung umpisa, yung pagtawid nila doon. Yung ilog ng Jordan, natuyo. Kasi may himalang nagaganap. Hallelujah, Jesus. And I pray, dito naman, ang aking panalangin naman sa Udine, sana hindi matuyo. Ang panalangin ko, umagos yung presensya ng Diyos sa paglabas natin pagkatapos nito. Na kung saan, Lord, gamitin mo ako. Alulot ako ng pagpapala mo. Pero, siyempre, hindi basta-basta lamang yan. Na kung saan, yung banal na presensya ng Diyos, na dadaluyan ka, kailangan ang daluyan nito, banal din. Pwede ba yung puti, dadaloy sa itim, di paglabas, itim din. Pero dapat tayo sisidlang malinis upang ang Diyos na dalisay, yung presensya niya idadaloy. Alam niyo, hindi na kayo mister pang mamalakaya. Kasi bakit? Kitang-kita sa bawat isa sa atin. Alam niyo yung kantang yan? Iba ka na, kitang-kita ko sa'yo. Pakisabi nga sa katabi, kapatid, bless ka na, kitang-kita ko sa'yo. Bakit parang, gandahan nyo naman, kapatid, bless ka na, kitang-kita ko sa'yo. Minsan lang ako pumunta ng Vienna. Sabi, yung isang kapatid, kaya pala, nakaganyan sa akin, tawa ng tawa. Sabi niya, ang layo niya, mga ganyan, sabi niya,
kalbo ka na, kitang-kita ko. Dapat, ano, manipis lang yan. Pero ano niya, ibig sabihin yan? Manifestation yan. And I pray bago na sana magkaganto din kayo, sana naging daluyan tayo ng pagpapala ng Diyos. Kayo po ba nandyan? Amen. Cleansing begin by identifying what separates you from God. Ano ba yung paglilinis? Ito yun. Pakiano anak? Bago po ma-recognize yung anak, balikan mo. Tama yun. Before something can be cleansed, it must first be recognized. Kailangan, bago tayo maging kilalanan natin, alamin natin yung mga bagay na kung saan dapat mawala sa ating mga buhay. Paano siya kikilos kung tayo mismo madumi? Paano siya makakakilos kung ayaw nating magdesisyon? Gustong-gusto kang gamitin ng Diyos, pero ayaw mo. Kasi ang kagustuhan mo, anong nangyayari? Kahit na itinutulak ka na, gamitin ka ng Lord, pero ayaw mo. Wala ding magagawa si Lord. Kahit na anong pilit ng Lord sa'yo, kahit pa si Lord pa magsabi, kung ayaw mo magdesisyon, wala siyang magagawa. Wala tayong magagawa din. Kasi yung kagustuhan pa rin natin ang masusunod. Pero kapag tayo nagdesisyon, alam nyo, sinisiyasat natin ang ating mga sarili. Lord, ito ako. Wala namang itatago sa iyo eh. Lahat naman ay hantad sa iyo. Kayo po ba nandyan? Minsan sabi nyo, okay na ito. Okay na ako dito. Nagpapatuloy naman ako. Pero hindi nyo alam, sabi ng Biblia, sabi doon sa Kawikaan 14:12, may daang matuwid sa mata ng tao, pero kapahamakan ang dulo nito. Tingin nyo, tama. Pero, mali pala. Pero napakaganda, Lord, nagdidesisyon ako. Linisin mo ako upang sa ganon, ako'y maging magandang sisidlan ng pagpapala sa iba. Ay di kikilos ang Diyos. Hinihingi mo eh. Pero kung hindi, yung sarili pa rin natin na masusunod, kahit na anong gawin ng Diyos, kung ayaw mo, dahil hindi tayo ginawang robot ng Diyos kasi meron kang free will. Mayroon kang pansarili nating desisyon. Pero kung ang desisyon natin ay ugma sa kagustuhan ng Diyos, mapapangyari ang magandang plano ng Diyos sa iyo. Tayo ba'y nasa udine magtatrabaho lamang kakain? Ganun lang? Tanungin natin ang ating sarili. Pumunta ba tayo dito sa udine para lamang kumain, uminom, tutulog, magtatrabaho? Yun lang ba? Tanong, anong layunin ng Diyos? Wala. Walang kalayo-layunin. Samantalang pinagpala tayo. Hello? Sino na pagpala? Pakitaas ang kamay. Parang hindi kayo pinagpala. Ayaw mo pinagpala. Pinagpala ako doon. Pero may dumaan sa akin face na sabi, bibigyan kayo ng 10 million euro ngayong oras na ito. 10 million euro. Pero bukas, mauutas ka na. Gusto niya? 10 million euro. Oh, hindi mo maubos yun. Pero bukas, wala ka na. Ay di marirealize mo, napakahalaga pala ng buhay. Nagising ka ngayong umagang ito. Ay mahigit pang 10 million yan. Ay ba't malungkot kayo? Hello? Maiiba yung pananaw natin sa buhay kapag nalaman natin buhay tayo dahil may magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At maging daluyan tayo ng pagpapala. Hindi ang nais ng Diyos ay hindi yung bang ang tibok ng puso ng Diyos ay kaluluwa. Kaya pag nakita niyo yung mga tao na wala pa kay Kristo, tibok ni Lord yan na isang araw makasama ni Lord yan sa Kanya para magsumamba.
Kaya maiiba yung pananaw natin. Magkakaroon tayo ng habag sa kanila. Tayo okay na. Kontento na kayo doon. Kontento na kayo. Yung mahal natin sa buhay pa, paano? Kaya mag-iiba yung pananaw natin. Lord, linisin mo ako upang mabuti akong sisidlan. Pagpapala ako sa kanila, gawin ko ang part ko, gawin mo naman ang part mo. For the glory of God. At least, kung nagawa mo na, wala ka ng pananagutan kay Lord kasi nagawa mo na yung part mo. Ang mabigat, yung hindi man lang ikaw nagamit, hindi ka man lamang nagsalita para maibahagi mo ang ebanghelyo ng kaligtasan na hatid ng Panginoong Hesukristo. Nakakalungkot po yun. Na nakontento na tayo, bahala kayo sa buhay nyo. Magbarik kayo, magbarik, bahala kayo. Hindi kayo nagbigay ng babala. Hindi tayo patanda, pabata, hindi na tayo pabata. Patanda tayo ng patanda. Sana sa pagtanda, may kinatandaan tayo. Hello! Sabi ko, habang meron pa, I pray, maging daluyan ako patuloy. Kaya iniingatan ko yung paglakad ko, iniingatan ko yung patotoo ko. Sino nakakakilala sa akin? Are, ang aking may bahay. Kasi siya lagi ang kasama ko. Ngayon lang naman hindi. Kasi nandito ako. Pero salamat. Nandito yung full na suportan niya sa akin for the glory of God. Many people say they want God. Maraming tao, nais nila ang Diyos. Pero ang tanong, but they hold on to things that block in His presence. Maraming tao gusto ang Diyos, pero marami, yung bang nag-blah-blah kay para maranasan ng Diyos, marami. Pero gusto naman si Lord. Pumunta kayo sa mga hospital. Lalo-lalo na yung nakaratay na, gustong-gusto na mga si Lord. Huwag na sana man dumating sa ganon. Delikado na yun eh. Isang hinga mo na lang, pwede ka na mo. Pero habang mayroon tayong hininga, ay sumunod tayo sa Diyos. Maging malinis ang ating pamumuhay. At maging, kalugod-lugod yung katauhang ito sa harapan ng ating manlilikha. Sino man Diyos ang hindi matutuwa kapag kaganon? Naalala ko si Akan. Nabasa naman natin, nagbabasa tayo ng ating daily. Si Akan, may pagkakataon na lagi nagtatagumpay ang Israel. Sa lahat ng battle, sa lahat ng kanilang digmaan, hindi natatalo sa labanan ang mga Israel. Pero minsan, siyempre pag sila ay lumalaban, yung mga samsam, yung mga gamit ng lugar na kanilang na-conquer nila yung lugar na yon, lahat ng mga gamit na pwedeng pakinabangan, kinukuha nila yon at dinadala sa kaba ng yaman. Itong si Akan, siyempre naghangad ito, ang kanyang kinuha, yung napakagandang roba, katapos meron pang ginto, meron pang pilak, itinago niya yun sa kanyang tahanan. Pagkatapos noon, sa sunod nilang paglusob, hindi na sila nagtagumpay. Ang instruction, lahat ng mga samsam, idadalhin sa Panginoon. Pero ito si Akan, naghangad, itinago. Kaya, hindi magtagumpay. Kahit na anong labanan. Pero 12 ang tribe ng Israel na pinatawag. Doon sa tribe ni Benjamin, si Akan, at least umamin na meron siyang samsam na itinago. Imagine nyo, 12 tribe tayo. Kung sa inyo may itinatago, sa inyong palagay, may magtatagumpay ba tayo? Walang pagkakaiba doon. Kung sa bawat isa sa atin may itinatago, sorry to say, kahit na anong gawin natin sa lugar na ito ng Udine, hindi tayo pagtatagumpayin kasi tayo mismo na mga tao ng Diyos, maraming itinatago. Kayo po ba'y nandiyan pa? Pero ang good news, pwede nating isuko kay Lord. Pwede nating isuko kay Lord kasi meron siyang gagawing himala, pero kailangan nating isuko ito sa Diyos. Kayo po ba'y nandiyan?
kanta kanina? Malaya, malayang, malayang, malaya. Pero, sa tingin ko, hindi eh. Ay ba? Alaya, 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 alaya. Siyempre, kung malaya ka, malayang sumigaw. Wow! Ay, malayang sumigaw. Pina. Malayang sumayaw. Malayang ang malaya, kahit ano, walang pakialaman. Pakisabi sa katabi, walang pakialaman. Eh pag nasa diskuhan malaya. Talaga naman para nakawala. Pag kay Lord, hindi makasayaw. Pero maiiba. Malayang sumigaw. Oh, pwede naman eh. Kanina, naririnig ko eh. Hallelujah. Isa kang hallelujah kay Lord. Hallelujah. Kasarap sumigaw kay Lord eh. Next po. Common barrier po. Ito po yung karaniwang hadlang sa paglakad natin. Karaniwang hadlang. Next na anak. Ito yung common barrier po ito. Ito po yung una. Nakikita nyo ga? Yung self-centeredness. Yung pagiging nakasentro sa sarili. Ano ba yung pagiging nakasentro sa sarili? Makasarili. Nakasentro eh. Pamumuhay na nakatuon sa ating ninanais, plano, ambisyon sa halip ay ang kagustuhan ng Diyos. Kasi paano mapapangyari ang kagustuhan ng Diyos kung ang inuuna mo ay ang iyong sarili? Di ba sabi, unahin natin yung, wag muna yung, kung maaari, huli tayo eh. Eh tayo, likas na tayo, lagi nang tayo una. Eh samantalang ang Biblia, sinasabi, unay Diyos. Eh hindi napapangyari. Unahin natin ang Diyos, susunod na ang lahat. Kayo pa ba nandyan? Unahin Diyos, ikalaway ang pamilya, sunod pa yung ministeryo. Hello, hindi ko sinasabing, mauna muna ang ministeryo, una ay ang pamilya. Kasi kayo, bawat isa sa atin, kayo yung unang pastor sa inyong mga pamilya. Kayo ang pastor sa inyong family. Eh, paano nyo papastulan? Kung maling pagpapastol lang ating ginagawa. Eh, tayong mga lalo na, tumitingin yung ating mga anak sa atin. Naniniwala ba kayo doon na tumitingin ang ating anak sa atin? Kaya nga sabi, may patalas na sa TV, paglaki ko, gagayahin ko tatay ko. Eh, kita, ang galing mag-drive eh. Oh, reckless. Ay di nabangga. Reckless din. Ganon din sa ating pamumuhay. Pero, maging mabuti tayong katiwala na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kasi nakatingin sa atin yung ating mga anak. Kasi mahirap mo sila. Lumalaki sila. Kung tayo ay kinakikitaan ng hindi maganda, huwag na kayong dumating yung pagkakataon na magsasaway kayo na kung saan ayon na sumunod yung mga anak ninyo sa atin. Kasi bakit? Wala tayong ginawa. Paano mo kung nagbibisyo na ang mga yan? Eh, nasa Europa tayo. Paano yan? Hindi nyo kayang pigilan ng mga yan. Nasa Europe tayo. Pero kung tayo ay namumuhay ng tama, nakikita niya kung pang-araw-araw natin ginagawa, nakikita ng ating mga anak, isang araw, ang dali mo magsalita kasi pinamumuhay mo ang salita ng Diyos. Pasa-pasa lang yan. At hanggang sa susunod na henerasyon, makikita pa rin yan kasi nagtanim ka ng tama sa iyong mga anak. Bigyan ko halimbawa yung aking anak na panganay. Siyempre nasa Europe. Ginagawa ko lang, anak, mula nang dumating ako sa tahanang ito, wala kayong nakita sa akin. Ni usok ng sigarilyo, ni beer o wine, wala kayong nakita sa bahay. Kaya meron akong authority magsalita. Ngayon, ito uwi ko lamang, nagbanding kami ng aking anak. Alam niyo, hawak ng anak ko ngayon, yung toothpick na may lasa,
Papa, tikman mo to. Sabi ko, ano yan? Maasim-asim ah. Toothpick na lang. Para makaiwas sa sabihin, toothpick lang. Pengin niya ako isa. Kadali nito. Ipaggagawa kita, ibababad ko sa patis itong ito, dadalhan kita. Bababad ko sa patis para paglabas, amoy na agad. Tawa lang kami sa loob ng auto. At least nakikita ko, mayroon siyang desisyon na hindi niya gagawin yung mga bagay na itinuro ko sa kanya. Panalangin niyo aking anak, kasi sa August, ay papunta na siya uli ng boss niya para sa mission. 6 months uli siya doon sa boss niya. Amen po ba doon? Sabi po dito, kapag ang isang tao ay namumuhay sa mga bagay na ito yung mga bagay na ito na nakikita natin yung fear, pride, kapag ang mga tao ay namumuhay ng ito, napakahirap po nilang sumulong. Imagine niyo mayroong kang takot. Yung takot lang magbahagi. Paano na yan? Paano ka makakapag-win? Kung takot ka. Iba't ibang klase ang takot. Meron tao takot sa ipis. Takot siya na, lahat na takot. Paano tayo paano tayo magagamit kung tayo may takot? Ang iba takot na masasabihan. Takot na magsabi sa kapwa. Kayo po binandiyan pa. Takot, pagmamataas. Kasi mahirap pag tayo nasa mataas. Ang hirap nating abutin. Sa paglakad natin sa Kristiyanong buhay, pababaan po dito. Pakisabi sa inyo katabi, kapatid, pababaan dito. But, sabi ka, pababaan dito. Laksan nyo naman ng konti. Medyo kalugin nyo ng konti. Pababaan dito. Kasi pag nasa mababa ka na, hindi masakit bumagsak. Nasa ibaba ka na eh. Pag ikay nasa mataas, isang pagkakamali mo, lagabag ka. Alam niyo ba ang tunog pag bumabagsak? Pag mataas, boom! Pag nasa ibaba ka na, di ba walang kasakit-sakit? Amen po ba doon? Pagiging makasarili, yung nasaktan ka physical at emotional. Kaya napakahalaga, napakahalaga, maingat tayo magsalita sa ating kapwa. Pwedeng ang biro mo ngayon maganda, parehong biro. Bakit nag-react ngayon? Samantalang pareho lang ng biro kahapon. Kasi may mood ang tao eh. Baka pangit ang mood niya ngayon, kaya nag-react. Kasi meron tao, late reaction. Pag nagkwento ako, tapos na yung kwento, saka pa lang tumawa. Late reaction. Nung ma-realize niya, yung ba yun? Pauwi na tayo, pastor. Meron ganon. Kaya ganon din tayo. Bago natin bisa maunawaan, kaya napakahalaga, yung pandinig natin, pati pagsasalita natin, pilitin natin, ang mga salitang bibitawan natin ay makakapag-encourage sa ating kapwa. Hindi makakasakit. Okay, sasabihin nyo, bagong gupit yung kapatid, sa halip na ang ganda ng gupit mo, sasabihin ninyo, sino kang gumupit yan? Buhay pa ba ang gumupit niyan? Nakaka-open. Buhay pa ba ang gumupit niyan? Nakaka-open. Samantalang, ang ganda naman ng hairdo mo. Samahan mo ako, bisan. Pero wag niyo na ako sama. Hairdo ang usapan. Pakukulot ko na lang. Hallelujah. Ito po, napakahirap po nito, yung pag-aalala. Kasi tayo, ang pag-aalala naman, walang ubos ang pag-aalala. Hindi yung ultimo nga, ulam pa lang, nag-aalala pa kung ano kakainin. Samantalang iba, walang makakain, tayo naman sobra-sobra. Bigyan natin lahat kay Lord. Maalis yung pagkamakasarili natin. Amen? Distraction, offense. Ito po yung napakahalaga din. Maalis ito sa church. Yung offense, napaka-ano po nito. Kasi, minsan, kaya sinabi ko, maingat tayo sa pagsasalita. Dahan-dahan lang.
na kung saan masabi natin kung may problema, even sa pagsasabi ng, meron, siyempre, tayo mga mananampalataya, ang dami nating mga salita ng Diyos. Pero minsan, hindi naman minsan ganun ang nais minsan eh. Ang nais lang nila, yung tenga natin, na makinig lang tayo. Na pag nasabi na nila sa inyo, nasabi na nila, na nasabi, hindi nyo na malayan, nakagaan na kasi punong-puno yung loob. Eh ngayon, kayo namang na may nakikinig, huwag nyo namang ipagsabi yung sinabi sa inyo. Pakisabi sa katabi. Huwag nyo namang ipagsabi. Kung may nag-open sa inyo, huwag nyo namang ipagsabi. Sarili ninyo, ipag-pray nyo. Alam mo si pastor, ganda si pastor na yun. No. Kayo na lang. Ipag-pray ninyo. No? Katapos yung materialismo. Isa pa din itong materialismo. Yung pagka-materialismo, alam nyo, ang materialismo ay wala din tigil yan. Kahit na meron ka ng iPhone 18, pag dumating ang 19, mag-ano ka pa rin ang 19. Hello? Pero day ko kayo. Ako'y ang Samsung ngayon ay S20, Ako'y naka S52 na. Kasi dalawang S26 ko. Hindi, S52. Pero alam nyo, pagiging materialismo, hindi ko sinasabing maganda meron tayo. Maganda meron tayo. Hindi tayo against dyan. Pero kung ito naman ay makakahadlang, o di kaya naman dahil sa kagustuhan nating magkaroon, ito'y ating ipangungutang, hindi po ito maganda. At ito'y dudulot sa atin ng malaking problema. Ano? Malaking isipin kapag ito, meron tayo. Hindi tayo ngayon makasentrot sa dapat natin gawin na makapagpuri tayo. Ang iniisip natin, ang laki ng utang ko. Katapos yung pinagkakautangan mo pa, nasa unahan mo. Tapos, pagkatapos ng service, sisingilin ako nito. Sa halip nakapokus ka doon sa pinagkakautangan mo. Kayo po ba nandyan? Kaya napakaganda, malaya. Diba? Malaya tayo. Nakakasigaw tayo ng husay for the glory of God. Ikalawa, spiritual na problem. Spiritual problem. Ano po ba yung mga spiritual na problema? Ito po yung anumang kondisyon na nagpapahina sa isang tao sa relasyon sa Diyos, buong ay kasalanan. Ano ba yung mga bagay na nagpapahina sa atin? Nandiyan po yan. Kakulangan natin sa pananalangin. Pero salamat sa Diyos. Siguro naman, ito po yung susi ng church eh. Yung pananalangin, nakikita ko naman. Walang tigil ang pananalangin. Hindi tayo nagkukulang. Pero sana, hindi lamang sa corporate na prayer, mas importante sa lahat, yung individual na pananalangin natin. Yung personal natin. Kasi ikaw lamang yun at ang Diyos. Pwedeng ganito, ang lakas mo mag-pray dito. Pero yung sikreto mong lugar, tahimik ka. Pero mas maganda, mas tahimik ka sa sikreto mong lugar. Kapag tahimik ka sa sikreto mong lugar, paglabas mo sa pangmaramihan, mas malakas ka. Kasi praktisado ka, ikaw lang. Halo? Hindi pa damihan ng salita ang prayer. Kung hiningi sa panalangin ay panalangin ang pagkain lang. Kasi minsan, nagpipray po namin ng panalangin. Pinagpipray po namin ang mga pagkain ito. Ganon din ang mga sa Pilipinas. Naku, pahaba na ng pahaba. Hindi na alam kung saan tatapusin. Even yung mga kapitbahay namin, Lord. Naku, nagpaikot-ikot na, hindi na alam kung saan tatapusin. Pero, at least may prayer. Pero sana, be specific in prayer. Amen? Kung ano yung pangangailangan, ipanalangin. For the glory of God. Kakulangan sa pananalangin, yung bang kakulangan din
sa paghahangad sa salita ng Diyos, lack of desire for God's word, lukewarmness, maligamgam. Madali nyo malamang maligamgam. Hello? Tingnan nyo nga inyong katabi. Okay lang malamig. Huwag nga lang maligamgam. Hello? Ang malamig, nagre-repress. Ang maligamgam, sabi ng Biblia, isusuka ka ni Lord. Huwag namang, okay lang yung malamig. Pero yung sobrang lamig, matigas na, para ng yelo. Huwag namang gano'n. Yung lamig na nagbibigay ng refreshing sa atin. Mahalaga po yun. Katapos yung pamumuhay sa kasalanan, yan po yung mga, diyan po tayo na, at magiging kakulangan din ng ating pananampalataya sa Diyos. Pagkulang na tayo sa ating pananalangin sa Diyos. Pero the more na tayo ay mayroong connection sa Diyos, alam niyo ba kapag tayo malapit ang ugnayan sa Lord, ang Biblia ay nagsasabi, lumapit kayo sa akin at lalapit ako sa inyo. Diba? Eh ayaw natin lumapit. Ay di ano nangyayari? Ay di sa palayo. Ayaw nyo lumapit eh. Pero maiba. I pray maiba yung pananaw natin. Mas maganda sa ating individual. Maganda nga, gumising kayo ng madaling araw. Walang istorbo eh. Kayo lamang at saka si Lord. Alam nyo, maganda doon, lalapit. Ibig sabihin, yung ugnayan nyo ng Diyos, magiging malapit ang ugnayan ninyo ng Diyos. At kapag nagbasa ka ng salita ng Diyos, para bang kausap mo siya, nangungusap siya sa'yo. Hello? At pag itinataas mo yung iyong kamay, na ikaw lamang, parang may mga kuryenteng bumababa. Haplos ng Diyos. Maiiba ang paglakad mo sa Diyos. Magkakaroon ka ngayon ng banal na takot sa Diyos. Pero bakit hindi natin magawa? Kasi nga kulang. Sobra sa labas, pero kay God, kulang. Punuin natin si Lord, aapaw, mag-uumapaw yung haplos ng Diyos. Hello! Palakpakan nga po natin si Lord. May nakukuha po kayo? Ang salita po ng Diyos, maganda kapag napabayaan po natin to, kapag hindi natin narinig ang boses ng Diyos, ibang boses ang maririnig natin. Ibang boses ang ating maririnig. Siguro, wala na kayo naririnig. Kahit konting salita ng Diyos, wala tayong naririnig. Alam nyo, iba na ang inyong usapan. Ang usapan nyo ngayon, ano yung sasabihin ni Marcos bukas? Gano'n na lang ang inyong sasabihin. Ang inyong mapapag-usapan. Yung speech, impeachment ni Sarah. Yun na lamang. Kasi doon tayo nakapokus sa halip ano ang sasabihin ng Diyos. Hello? Nakaka-relate ba tayo? Sana mapuno tayo kasi mamaya magpalinis tayo sa Diyos para ma-experience talaga natin, maranasan talaga natin si Lord sa mga buhay po natin for the glory of God. Mental struggle. Ito po, meron pa akong 10 minuto. Napakalaga po nito. Yung pakikibaka ng kaisipan. Siyempre, ang daming labanan. Ang labanan ay sa isip. Hindi nyo ba alam ang labanan sa isip? Pinupuno kayo, naglalaro na. Ang daming naglalaro sa inyong kaisipan. Parang ganito, may naglalarong unggoy sa inyong ulo. Ang dami, kayo gulong-gulo. Ano sasabihin mo? Diyos, tanggalin mo yung unggoy sa ulo ko. Hello? Nagpe-pray kayo, alisin ang unggoy. Ibinigay sa iyo ng Diyos yung otoridad. Ding gawin mo, unggoy! Umalis ka dyan. O di wala na struggle. Ikaw ang mag-aalis. Binigyan ka ng Diyos ng otoridad para tanggalin ito. Pero ang ginagawa,
Lord, tanggalin mo yung unggoy. Hirap na ako. Hirap na ako din sa kapatid kong ito. Wala nang ginawa. Unggoy, alis ka dyan. Eh di wala na, patay. Ay di ang sarap kumilos. Wala nang struggle. Hindi ka makasamba kasi may naglalaro ng unggoy. Ano ibig sabihin? Baka huwag niyo iliteral na unggoy. Yung mga bagay na naglalaro sa inyong mga kaisipan. Yun ang sinasabi kong unggoy. Baka mamaya pag tinanong kayo, Pastor, kapatid, ano yung preaching kanina? Yung unggoy. Unggoy ang natandaan. Panloob na hamong maaring makaapekto sa pananampalataya ng bawat tao sa araw-araw na buhay. Ito po yun. Negatibo at mapaghusgang kaisipan, suspicious, nandiyan na po yan, pag-aalinlangan, di pananampalataya, anxiety, kasama po ito. Pag-aalala, guilt, shame, hopelessness, naririyan na po lahat. Yan ang mga bagay na naglalaro sa ating kaisipan. Lustful thought, yung mga mahalay na kaisipan. Distraction. Ang daming mga bagay sa araw-araw na pamumuhay natin, ang daming distraction. At kayo lamang ang nakakaalam niyan. Iba-iba yung distraction natin. Ang iba ang distraction, asawa. Ang iba ang distraction, anak. Ang iba, trabaho. Ang iba, kapitbahay. Kayo po ba'y nandyan? Ano makakaalis nito sa buhay natin? Tayo lang. Personal nating itong desisyon. Pero ang aking panalangin, mapili natin yung tamang desisyon. Sabi ko nga sa inyo, napakahalaga yung accountability partner. Diba, nasasabi ko ito minsan sa inyo, accountability partner, na kung saan mapapagkatiwalaan yung tao, na kung saan sinasabi nyo yung kabigatan ng kalooban natin, kaisipan natin, kapatid, ganito yung sa loobin ko, ganito nagpapahirap sa akin. Kasi minsan, napupuno, punong-puno na. Gusto nang sumabog, walang mahingahan. Sana meron kayong ganoon. Ang aking telephone open 24 hours. Sabi, Pastor, ito pinanghihinaan ako sa ganito. Hindi na ipapanalangin ko kayo. Habang nasa pastoral house ako, pinapanalangin ko kayo. Hindi naman ako manghuhula. Alam mo, sister, ito ang iyong kahinaan. Ganun ba yan? Hindi. Sabihin mo, kung meron, sa babae, kung sa akin yung sasabihin, puntahan niyo ako dito sa church para may tao dito. Na kung saan, nakikita kung kinakausap ko kayo, may nakakakita. Mahirap naman. Sister Annie, punta tayo dun sa kapihan. Mag-o-open, Sister Annie. May makakakita. Nag-date sila. Mapanghusgang kaisipan. Kaya tayo mga leader, magiging maingat tayo dito. Kaya pag may kinakausap ako, sa isang sulok o kaya at least nakikita nyo, nag-uusap kami. Kaysa papasok ako doon, may kwarto na ngayon na pwede ako mag-counseling. Alang nga, saraduhan ko pang pinto. Walang bintana yan. Pero may aircon. Amen? Nakikita niyo ba ang paligid? Sa susunod na linggo, may pintura na yan. Salamat sa inyong pakikipag-isa. Ano po? Nasa maayos po tayo na panghawak ng ating pinansyal. Kaya bago po ako umuwi, ay magre-report po ang ating finance. Kasi sa August, pauwi po ako ng Philippines. 2 linggo lang naman. Pagpray niyo po ako. Matagal pa naman. Sunod po. Kayo po ba'y nandiyan pa? Takot sa, emotional struggle, kasama na po dito yung takot sa tao.
Yung takot sa sasabihin, takot sa iniisip ng iba. Yun po yung mga bagay na kung saan nakakahadlang sa atin. Yung kasama natin yung people pleasing, yung bang pagbibigay ng pagsasaya sa kapwa, parang ganon. At higit sa lahat po dito, yung hindi pagpapatawad, jealousy, galit, nandiyan na, rebellion, disobedience, gossip, kasama po dito. Pagsusumpa, failure, disappointment. Ang dami po nito na kung saan dapat ito'y mawala sa ating mga buhay. Ito po yung mga hadlang kaya hindi po tayo makasulong. Akala natin, ang tatag na natin. Akala natin, ang lalim na natin sa Panginoon. Dahil, imagine nyo, 11 taon na tayo dito. Pero yung totoo, hindi pa. Konti na lang. Pakisabi sa katabi, kapatid, konti na lang. Ba't kahina ng inyong boses? Konti na lang. Yan po yung mga emosyon na pakikibaka po natin sa ating emosyon. Kabiguan, yung takot, tsaka hihiyan, takot na mainsulto, kaduwagan, pagmumura, at pagsumpa. At karamihan, dito po tayo minsan mahina, yung katuwagan po natin. Pero salamat po sa Diyos. Dahil sa paglilinis, next po, sa paglilinis sa pamamagitan ng pagsisisi at panalangin. Napaka-importante po nito sa ating paglakad, yung paglilinis sa pamamagitan ng pagsisisi at prayer. Kasi ang susi ng lahat ng ito kapag ating pinagsisihan. Ang pagsisisi kasi ay pagtalikod. Hindi pagsisisi. Nagsisi ka ngayon, katapos mamaya gagawin mo uli. Hindi po yung pagsisisi. Ang pagsisisi, yung talagang 180 degrees na kung saan tinalikuran mo yung mga bagay na nakakahadlang sa paglakad natin. Na kung saan, yun ang nag-hold sa atin para tayo makasulong sa paglakad natin sa Panginoon. Imagine nyo, ilang taon na nakalipas mula nung graduate kayo ng SOD? Ilang taon na yon? 7 years? Dapat may kapalitan na ako kung kayo'y nagpatuloy ng husto eh. May kapalitan na ako dito. Kasi bakit? Matatag na tayo. Pero sana, sa biyaya ng Diyos, sana sa susunod na mga taon, gamitin tayo ng Diyos. Amen? Asarap kayo magpagamit kay Lord. Huwag tayo magpagamit sa kaaway. Magpagamit tayo sa Diyos. Anak, tatalon ako. Self is in control of other areas of life. Yung ating sarili, yung nagkokontrol sa ating buhay. Naniniwala ba kayo, karamihan, ang ating sarili nagkokontrol sa buhay natin? Hindi na si Lord ang nagkokontrol? Kasi kung ano yung gusto mo lang. Tanong, gusto ba yan ni Lord? Kaya nga sabi ko sa inyo, gusto ng Lord gamitin ang inyong asawa. Pero sarili ay nasusunod. Wag. Itulak ka. Sabi ko kanina, itulak niyo ang inyong asawa. Kasi alam niyo, pag pinagpala ang asawa niyo, kasama ka. Hindi niyo naisip yung ganon. Kapag pinagpala ang inyong asawa, kasama ka. Ikaw ang asawa eh. E ngayon, ikaw yung pipigil. Napapangyari ba ang kagustuhan ng Diyos? Hindi. Tayo ang pumipigil para mapangyari yung kagustuhan ng Diyos. Gusto niyo bang maging hadlang tayo para sa kagustuhan ng Diyos? Ang gusto ng ating mga asawa, gamitin tayo. Hello? Hindi ko nga alam kung paano ako pinag-pray ng asawa ko eh. Hindi ko alam. Ako yung tao na napakahirap ko. Piloso po akong tao. Pag kinausap mo ako, hindi ka mananalo sa akin. Pero yung asawa ko, hindi aksidente si Sister Lerma naging asawa ko. Kristiyano siya. Sabi ko nga nung una, kung hindi ako nagpatuloy, una siyang makakalbo sa akin. ABS ako eh. Taga-Batangas ako eh. Alak, babae, sugal. ABS. Lahat ng showbiz pinasok ko. Totoo. Alam niyo, hindi ko lang ginawa? Manglalaki.
Pero lahat ginawa ko. Ay, aray ko. Pero salamat na lang, ang buti ng Diyos. Idagdag ko, hindi lang kayo basta magaling. Maganda ginagamit kayo dahil magaling kayo. Tinawag kayo dahil may mga gift kayo. Pero hindi yun. Ang magaling ay ang Diyos. Kasi tinawag tayo. Isinama tayo sa kanyang ministeryo. For the glory of God, huwag nyo namang sanang pigilan. Kaya kung gusto magpastor sa inyo, sabihin nyo sa akin. I-enroll ko kayo. Sino gusto magpastor? Wala nang magpastor. Paano pag ako'y nautas? Wala ka palitan. Tingnan niyo po. Kapag tayo, ito po yung ano na ito, yung picture na ito, ibig sabihin yung upuan, tayo yung nakaupo. Kapag tayo ang nakaupo, at si Jesus ay nasa labas, siya yung napapailalim si Kristo dito, alam niyo po, ang mangyayari? Kung wala si Jesus sa buhay natin, ando doon ang pagmamataas. Nadoon ang pagkamakasarili. Paghahanap ng mali. Di pagsunod sa utos ng Diyos. Di pagpapatawad. Nawawalan lakas ng loob, inggit, kabiguan, di paniniwala, madaling sumuko, pag-aalala, at saka ang takot. Kapag wala si Kristo sa buhay, ganito po tayo. Nagiging makasarili tayo. Yung gusto lang natin kung ano yung ating kagustuhan, yun lang. Wala tayo. Ang isip palagi natin ay tumingin ng mga pangit ng iba. Kayo po ba'y nandyan? Samantalang ang gusto ng Diyos, kung si Kristo ay nasa sayo, ang mata ni Kristo nasa sayo. Kung paano kahit pangit, maganda yan. Kasi mata ni Kristo ang nasa sayo. At kahit pangit, pwedeng maging maganda dahil ang nais ng Lord ay maganda. Kayo po ba'y nandyan? Ngayon, even sa ating pagpaplano, sa pamilya, sa sports, sa trabaho, even sa ating pag-travel natin, sa ating mga hobbies natin, pag-aaral, sa vacation, sana kung si Kristo pa, kung tayo nasa sarili, yun lang kagustuhan natin na maging masaya yung sariling ito. Puro sa pleasure ng sarili. Sana, pero, ang maganda kung si Kristo nakaupo, pakisuyo. Last na po ito. Kapag si Kristo na, instead of self, yung rules ng Panginoon ang ating gagawin. Ano ba yung rules ng Panginoon? Ang plano kasi ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, masakop ni Kristo yung patakaran niya ang masunod. Ano ba yung patakaran ni Lord? Simple lang naman, di ba? Tanong, napapasakop ba tayo kay Kristo? Tanong, napapasakop ba tayo kay Kristo? O ating sarili pa rin ang nasusunod? Kadali sabihin, Amen, Pastor! Amen! Pagdating sa, sa labas, Lord, sa linggo na lang ulit. Pero nais ko po, lagi ko itong sinasabi. Siguro pag nakadalawang taon na po ako dito sa Odine, paulit-ulit ko na itong sinasabi. Sana nga, this time naman, tumugon tayo sa Diyos. Tumugon tayo sa Diyos. Kapag tayo tumugon sa Diyos, tayo ay mapapabuti. Palagi niyong tatandaan, hindi tayo pabata. Hello? Hindi tayo pabata. Ako nga, 55 na eh. Kahit baliktarin ko 55 pa rin eh. Hindi na mapipigilan eh. Sana kung 54, 45. Ay 55 na eh. Tinuturo ni Jesus ang plano niya. Sabi po diyan,
self-submit to Jesus, kapag nangyayari po ito, nagkakaroon to ng prutas ng Espiritu sa mga buhay po natin. May gantimpala po dito. Anak, less na. May gantimpala sa pagsunod natin dito. Bigyan niyo pa ako ng konting oras. Tapusin ko po ito. Sign, wonder, and miracle. Pwede pong mangyari ito kapag tayo ay naging malinis sa harapan ng Diyos. Mangyayari at mangyayari yun. Napakagandang plano ng Diyos. Hindi lamang sa udani, kundi sa bawat isa sa atin at sa bawat pamilya na kung saan ninanais natin tayong lahat ay mapabuti. Yung mga kahimahimalang bagay ay dadaloy. Subalit ang kinakailangan lang, maging malinis tayo sa harapan ng Diyos. Madali siyang makakilos sa mga buhay po natin. Kayo po ba'y nandyan? Ang reward ng paglilinis, mararanasan natin ng Diyos. Sino gusto maranasan si Lord? Pero kailangan natin magdesisyon. Kailangan natin, ika nga, Lord, ito po ako. Madumi ako sa harapan mo. Ibinibigay ko ito sa iyo. Ay makakakilos ang Diyos sa buhay natin. Simpleng desisyon mo lang, pero alam niyo ba ang kapalit nito? Katagumpayan ng bawat pamilya sa lugar na ito, ayon sa pagtawag sa atin ng Diyos. May transformation na magaganap. Ako nga na-transform For the glory of God, 27 na. 27 years. Hindi ako nakatikim ng alak. For the glory of God. Amen? Tapos, makakanker natin yung pangako ng Diyos. May promise lang din tayo. Mapapangyari yun ayon sa pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. For the glory of God. Matatawid natin yung mga bagay na kung saan nais na lampasan natin. Tutulungan tayo ng Diyos. At higit sa lahat, yung pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos sa atin. Doon natin mararanasan yung sinasabing ibang klase kapag naranasan mo ang Diyos. Hello? At isang araw magpapatotoo kayo dito na sasabihin nyo, ang buti ng Diyos. Anak, panghuli. Dito ako magtapos. Hindi lang si Joshua yung sinabihan ni Lord nito. Ibing si Jacob. Nabasa ko po sa Genesis 35 verse 2 and 4. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyong lahat ang Diyos-Diyosan. Nataglay ninyo, maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis kayo. Ano ba yung Diyos-Diyosan? Napakaraming Diyos-Diyosan sa buhay natin. Lahat ng mga importante na masikit pa sa Diyos, Diyos-Diyosan. Hello? Lahat ng importante na mas higit pa kay Lord, Diyos-Diyosan. Pwede ang inyong mga anak maging Diyos-Diyosan yan. Na wala kayong tigil ng pag-aalala sa inyong mga anak. Ang inyong oras ay nasa sa Kanya, pag-aalala. Nagiging Diyos-Diyosan yan. Hindi lang yung mga bagay na kung saan naglalayo, lahat na naglalayo sa atin sa Diyos, Diyos-Diyosan. Hello, kayo po ba nandyan? Magbihis kayo. Aalis tayo at pupunta sa Bethel. Bethel is the house of God. Bethel is house of God. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko saan man laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Ito maganda, sa pagsabi ni Jacob sa kanyang sambayan, sinabi niya, ano sabi niya? Itapon ninyo. Pero sa verse 4, ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang suot nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito ibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking puno na malapit sa Sikem. So lahat ng mga bagay na nagiging hadlang, binigay lahat kay Jacob at ibinaon. And I pray ngayong umaga, lahat ng mga bagay na naglalayo sa ating sa Diyos, ibigay natin sa Diyos upang sa ganon, mawala ito sa mga buhay natin. Alam mo pa yan? Hikaw? Ang hikaw nagre-represent, alipin tayo, slave. Nagre-represent maraming mga bagay na sa bansang Israel kasi, huwag nyo itong iliteral. Sa Israel kasi, yung mga slave, halimbawa, ako yung amo. Pag-aari kita,
lalagyan kita ng tanda. Hikaw ang tanda para maging ikaw. Pag-aari kita. Kung sa baka, tinatatuan, di ba? Hinihiruhan yung mga may-ari ng baka. Tinatatakan na pag-aari ka. Pero sa tao, nilalagyan sila ng hikaw. No, sa parteng Middle East noong araw, nilalagyan ng hikaw yung mga slave. Pero hindi ko sinabing bawal ang hikaw. No. In spiritual, may mga bagay na kung saan kailangan natin alisin yung mga bagay na nag-aalipin sa atin. Ano yung mga bagay na umaalipin sa mga buhay natin para hindi tayo makatuon, makapagdiretso, makatuloy tayo sa presensya ng Diyos. At ngayong umaga, alisin natin ito upang mapangyari, maranasan natin ang presensya ng Diyos. Sa ganon, ibaon ito. Mawala na ito. Para sa ganon, malaya ka na. Amen? Tayo lahat ay tumayo. Worship team, tinatawagan ko kayo. Ang aking tanong ngayong umaga, Hallelujah, Jesus. Siyasatin po natin ang ating mga sarili ngayong umaga. Ito yung time na kung saan, Lord, maraming bagay na kung saan umaalipin sa akin. Maraming bagay na hindi ko naisusuko. Ang dali ko pang magtampo. Ang dali ko pang sumama ang loob. Nais mo, O Diyos, na makalaya ako dito. Nais mo, Diyos, na kung saan maranasan kita. Ngayong umaga, O Diyos, lahat ng mga bagay na humahad lang sa paglapit ko sa iyo, na hindi kita maparangalan sa buhay ko dahil meron po ako nito. Ibinibigay ko po ito sa iyo. Katulad kanina ng kay Jacob, binigay nila kay Jacob ang lahat ng mga bagay na Diyos-Diyosan sa kanilang mga buhay. Mas importante pa kaysa sa Diyos. Lahat ng bagay na importante pa kaysa sa Diyos, ilagak natin sa paanan ni Kristo ngayong umaga. At hayaan natin ang banal na Espiritu na kung saan makakilos siya sa kalagitnaan natin, palayain tayo at maranasan natin ang presensya niya sa maikli pang sandali ng oras na ito. Hallelujah, Jesus. Kilala po natin ang ating mga sarili. And aking panalangin, maging totoo tayo sa harapan ng Diyos ngayong umaga. Sa ganun, makakilos siya ng mahusay. Masakop niya ang ating buong katauhan. Sa ganun, maging alulod tayo ng pagpapala, saan man tayo dalhin ng mga paang ito, sa sino mang makakasalamuhan natin, makita ka, Panginoong Jesus, sa aking buhay. Hallelujah, Jesus. Sige po, binubuksan ko po yung altar. Magkaroon po tayo ng personal na panalangin sa Diyos. Lord, ito po ako. Habang lumalakad po tayo papunta sa altar, sabihin nyo na, Lord, ito po ako. Ito po yung kahinaan ko. Ito po yung balakid ko sa mga paglakad ko sa iyo. Nais kong makalayas dito, Panginoon. Gusto kitang maranasan. Nais kong magkaroon ng transformation ng buhay na ito. Upang sa ganun, makita po kayo bilang mananampalataya mo, Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Ngayong umaga, kayo lamang at saka si Lord. Kayo lamang. Personal po ito. Mga bagay na hadlang sa paglakad natin sa Kanya. Holy Spirit, mangusap po kayo. Mangusap po kayo. Hallelujah, Jesus. Sa mga kapatid ko na nasa sa likod, pwede humakbang lang kayo kahit 3 hakbang. Umalis tayo muna sa ating kinauupuan, kahit 3 hakbang lang.
And then, magkaroon ng personal na prayer. Lord, ako po ito. Palakasin mo ako sa ganito. Mahina ako dito. Palakasin mo ako dito, O Diyos. At hayaan natin na makakilos siya sa buhay natin. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, pinagkakatiwala ko ito sa iyo. Sige po, buksan po natin ang ating mga labi. Tapos yung mamaya, yung awitin na worship team, maging panalangin natin lahat. O rabas, sige na rabas. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kanina, na-ilustrasyon ko yung basura. Salamat merong magbabasura. Salamat na lahat ng basura natin may kumukuha. Pero hindi laging merong kukuha. Dahil isang araw, haharap na tayo sa magbabasura. Haharap tayo sa paanan ng Panginoong Jesus. Haharap tayo isang araw. Hallelujah, Jesus. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Lord, lahat ng kahinaang ito ay inilalagak namin sa inyong harapan ngayong umaga. Alisin niyo po ito sa amin sa paglakad namin. Ito po yung mga hadlang namin. Wala pong maitatago sa iyo. Lahat ay hantad sa iyong paningin. At nais namin, kapag dumating yung pagsusulit, maging kaya-aya kami, mga anak mo sa harapan mo. Na kung saan, hindi mo sasabihin, umalis ka sa harapan ko na magpagawa ng masama. Kundi, ang marinig namin, well done, my good and faithful servant. Yung po nawa ang aming maririnig. Kaya kami bilang mga anak mo, sinusuko po namin lahat ng aming mga kahinaang ito. Palakasin mo po kami dito, O Diyos. Palakasin mo kami, O Diyos. Sa ganon, makanker po namin yung lugar na pinagdala niyo po sa amin. And your name be glorified po sa buhay po ng aking sambahayan. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Everybody say amen. Amen. Thank you, Jesus. Ito po, isang awit po natin sa Panginoon. Gawin po. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo.
Panginoong Yesus, patuloy na maghari po kayo sa mga buhay po namin. Hinihingi po namin ang palagi ang pagsama mo. Ituwid mo kami sa landasin na kung saan yung nais mo ay mapangyari, Panginoon. Magkaroon kami ng malalim na kumbiksyon na kung saan maghahatid sa amin sa katagumpayan, Panginoon, sa paglakad namin sa iyo. Pati God, mag-increase ang takot sa iyo. Magkaroon kami ng grabing takot sa iyo. Dahil ang takot sa iyo ay simula ng kaalaman. Makita namin yung mabuti at ang masama. At mapili po namin yung ninanais po ng puso ninyo ayon po sa pagkatawag niyo po sa amin. Bilang lingkod, patuloy po ako na nagsasalita ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Ang kalakasang hatid ni Kristo ay sumaating lahat. Ingatan tayo at ang ating buong sambahayan sa pag-alis natin sa lugar na ito. At higit sa lahat, samahan tayo ng Diyos na maghahatid sa atin ng katagumpayan for the glory of God. In Jesus' mighty name. Everybody say Amen! Sige po, tayo po yung huling panalangin po natin, Father. Help us to be the people in the church that you have called us to be. A people who always build up and never tear down. A people encourage and never discourage. A people in the church who takes a message of hope everywhere we go, to everyone we meet. In Jesus' name, Amen. A shout of praise, hallelujah! Let's celebrate the goodness of God. Lahat po ng mga anak ng Diyos. Mag-celebrate. Hallelujah. Let's sing Malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Malayang lumandag! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Malayang lumundag! Hey! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. For the last time, minsan pa! Malayang sumigaw!
Hallelujah. Blessed ba tayong lahat? Amen. Okay, ininyayahan ko po ang bawat isa at mag-picture taking po tayo bago ang lunch. Halina po tayo ang lahat.